Pagtulong niya ay bukal sa puso, pagbabalik sa iba ng mga biyayang natatamo. Narito si DJ Nicole Jose at ang Chef Rocos sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga. Talento at karanasan sa pagluluto ang isa sa mga instrumentong gamit niya upang ipabatid sa iba na buhay ay mahalaga. Paano? Hayaan nating ibahagi ni Chef Ramil Aquilio ang kanyang kwento. Yun, talagang lumingon ko sa yung pinanggalingan mo, di ba? Hindi lahat ng tao palang mamimit mo. Kahit na naka-short siya dyan, may ipin, wala, pilay, matanda. Hindi mo siyang pwedeng i-judge dun sa pagkatao niyang ganun, di ba? Galing siya sa hirap at ang mga naging karanasan niya ay nagsilbing aral sa kanya upang bigyang halaga ang buhay ng lahat ng taong nakakasalamuha niya. Sa murang edad ay nahiwalay na sa magulang at natutong mamuhay mag-isa. So sa high school, nagsimula akong magsaka, tanim ng palay. Then habang nag-aaral ako sa umaga, ang kinakain ko lang ng kamote. Wala po ako noon. Mahirap, as in mahirap. Ipinanganak taong 1975, ika-18 ng Setyembre. Siya si Ramiro Aquilio o Chef Ramil, 38 taong gulang mula sa barangay East Bahak-Bahak. Nagdadagat na ako, gumagamit na kami ng mga dynamite fishing kasi uso noon nung araw. Natuto na ako doon kung anong bisyo, sugal, inom, kapag kami pera. Naging working student at nasubukang mamasukan bilang housekeeper, dishwasher at iba pa. Walang pampaaral din father ko sa akin, syempre. Lipat ako. That's the time na napunta ako ng Italianis. Sabi ko, pag ako nakapasok dito, Lord, gagawin ko lahat. Iner nila as dishwasher. Anong gusto mong schedule? Sabi ko, gusto ko po umaga para makapag-aral ako sa gabi. Sa sipag na taglay ay pinagkatiwalaan ng mga taong nakatulong sa kanya sa pag-abot sa mga pangarap niya. That's the time na yung chef ko nga na yun, nagbukas ng barko. Nagbukas kami ng bagong barko ng Labu, yung Sea Princess Cruise. Sabi niya, dito na magsisimula ang buhay mo. Hindi ko magets kasi nga, medyo pa ako sa English noon eh. Sabi niya, dito aral ka. Yon, 6 months, nag-aral-aral ako ng United States Public Health. Katuwang ang kanyang may bahay ay napalago ang isang negosyong ayon sa hilig niya, ang pagluluto. Nagsimula sa maliit na puhunan, iilang kasangkapan at simpleng sasakyan. Di utang-utang muna ako ng mga stainless, tapos nakakuha ako ng mga big events na masarap daw pagkain mo. Simula-simula na, cater na. And then that's the time na may kumuha sa akin na 3,500 na papakainin, 3 days. Tiwala, naging okay. Nakilala si Chef sa Avenue. Sa lahat ng ito, una at napakahalaga sa kanya ang pagtitiwala sa Diyos. Ang pananalig na ang mga bagay na nakakamit niya ay may gamit. Ang pagtulong sa iba. Ang paglingon sa pinanggalingan niya. Ayon sa kanya, mahalaga ang bawat isa. Ang bawat buhay na halos ay maagang nabawi sa kanya. So, yung utak ko, pagod ko, bumangga na ako sa jeep. Bumaligtad-baligtad na ako. Stainless yun eh, matibay yun, di ba? Yung mga iba yung baklaran, nakalahati yun. Sabi ko, Lord, sabi ko sa kanya, bigyan mo pa ako ng isang babago. Kasi wala na eh, hindi mo na inintindi dati dahil malaki na sweldo mo. Gastos ka na rito, gastos ka na dyan. Hindi mo pala alam. Meron palang mahihirap na nangangailangan ng tulong mo. Regular na feeding programs ang hatid niya sa mga kabataan sa mga paaralan. Kagalakan nila'y ligaya para sa kanya. Ang pag-aalaga sa mga taong katuwang niya ay isa din sa mga pinahahalagahan niya. At para sa kanila ang isang hiling at pangarap niya. Yung feeding po namin, minsan po talaga is 3 beses sa isang buwan. Yan talagang target ko eh. Sa mga Ita, Jaira, St. Francis, sa mga cancer patient. Kasi gusto ko, matikman din ng mga bata yung pagkain mo. Lagi ako nasisiyan ako eh, kasi, di ba? Kasi sabi ko nga, dinanas kong hirap, matindi rin eh. Maging inspirado o magsilbing inspirasyon sa iba. Buhay na taglay natin, gawin nating mahalaga. Ito po ang Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batanggapon News TV.
Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose.